Patok na patok. Siguro Instagram kasi na-inspire ako sa mga aesthetically pleasing na photos. So, ayun, mas nag-engage ako doon compare sa other platforms like Facebook. Favorite kong gamitin is IG kasi yun ang madalas ko talaga gamitin. And then yung TikTok kasi nasa hobby, di ba nandun? TikTok kasi feeling ko sumasayaw ako. Siguro kasi sa TikTok, yun yung source of entertainment ko. And sa Facebook and Messenger, siguro yung way of communication ko to a lot of people. Facebook. Kasi kung nag-i-scroll lang ako, lalo na kapag nabuboard na ako sa paggawa, tapos gusto ko mag-rest, yun, Facebook lang. It's a brand new day, mga kapetid! Welcome sa Podchrist, ang kwentuhang si Kristo ang bida. Here at Podchrist, we will talk about the brewing issues in the life of a youth nowadays over a cup of good coffee. Kape, kwento, Kristo. And for our today's episode, pag-uusapan natin ang social media at kung ano nga ba ang epekto nito sa mga kabataan ngayon. Pero bago yan, let's watch this. Hello mga kapatid! Nandito ako ngayon sa Bulacan State University to ask our youth regarding their average screen time at kung ano ba yung mga common social media platforms na ginagamit nila and why. So tara, let's go! Usually, siya, 7 hours gano'n, lalo na if madaming school works na ginagawa. Siguro around 6 to 8. Based sa phone, 6 hours. 6 to 7 hours. Ako kasi I read sa social media, but siguro 15 hours a day. Kasi social media talagang lagi kong kumbaga ka-intertwined ko na yan. Siguro mga 9 hours kasi nasa school. Saka ginagamit ko kasi yung phone sa ACADS din. Saka nagbabasa ko sa phone. So medyo mataas yung screen. At yan ang tugon ng ating mga kabataan patungkol sa social media. This is Bea, your Queen Bea on the go for He Said, We Say. Balik sa'yo, Sarah. Thank you so much, Bea. Our guest for today is a person dear to my heart. He is the Director for Business Intelligence sa isang kilalang kumpanya dito sa Pilipinas and the pastor of House of the Lord, Mekawayan. Mga kapatid, let us welcome Pastor Daryl James Arsenio. Hello everyone, thank you for having me here. I'm excited for this episode. Ayan, no? So, kumusta naman, Pastor, ang ministry at ang work? Ayan. Balancing ministry and work is tough, pero because of the wisdom ng Panginoon, nababalance naman natin yung dalawang area na ito. No? And I'm happy to share that we are seeing growth when it comes to our church and ministry, lalo na sa youth and sa kids. And sa work din, no, everything is going well. Thank you for asking. Paano nakatulong yung work mo doon sa ministry mo and vice versa? Kasi parang magkalayong mundo siya no? Business Intelligence, Director for Business Intelligence, figures, data, yun yung ninunguya mo sa work. And then when it comes sa ministry naman, it's the Word of God, sharing the gospel to the people. So paano mo siya binabalanse, ginajuggle, paano nakatutulong ang isa sa isa't isa? Actually, yan yung isang tanong ko noon when I was still studying. Parang layo kasi. Oh, layo talaga. And that's one of my question before. Nung nag-aaral pa lang kami, nung kasama ko si Pastor Romer kaunti, no, nag-aaral kami sa isang Bible school, UTS, to be specific. I was asking kasi ako lang yung working sa amin, na meron pa akong kasabay, si Pastor Romer, at saka meron pang isang pastor, na nandun sila sa church, full-time silang OJT sa House of the Lord main church namin noon. And then ako, nasa workplace. And I was asking God, Lord, ba't naman ako nandito? Parang hindi naman relevant yung trabaho ko dun sa passion and dun sa calling na binigay mo. It turns out na hindi. Pareho siya, and God used my corporate world
yung mga training na naibigay sa akin doon papunta sa how to handle yung simbahan. Why? Kasi yung simbahan pala, you need people management skills. Because you are a shepherd, so ibig sabihin nun, kasama doon yung pagpapakain, the disciple, at pagtuturo sa kanila. No? So, people management, kung ano yung ginagawa natin for corporate na setup, it is somehow similar sa kung paano natin yun ginagawa sa simbahan. So, nagulat ako nung nireveal ng Lord yung big picture, no, na hindi ko alam kasi na maaakit ko rin corporate ladder to a point that I'll be a people manager and then managing a whole department and then influential into a company na ganun din yung magagawa natin sa simbahan. So, data analysis and business intelligence. Yes. Yan, no? And alam ko na meron kayong, sa company ninyo, meron kayong hinahawakan na client na into social media. No, syempre, hindi na natin i-mention kung ano sila, no? Kung anong platform sila. Pero, kanina, dun sa ating segment na He Said, We Say, nakita natin kung ano yung tugon ng mga kabataan sa kung ano yung prominent na social media platform na ginagamit nila. At number 1 nga doon ay yung TikTok. Of course, andyan yung Facebook and Messenger for connections and communication. But leading talaga si TikTok, no? Ano ba ang epekto kapag masyadong mahaba yung screen time ng mga kabataan sa social media? Specifically, TikTok. So, magandang tanong yan. We can answer that into physical impact, psychological impact, but I would like to respond using a theological perspective. No? Meron 3 bagay kasi na naapektuhan. When it comes to Christianity, when it comes to our spirituality, kung tayo ay nagiging somehow lumalagpas na tayo sa acceptable at dun sa dapat na meron na screen time na meron tayo. So first, we have the poor self-care. Yun talaga yung pinakauna, no? Bakit sinasabi natin self-care? If we'll go ahead and look at the expectation kasi sa atin ng Panginoon, if we read Romans 12:1, sabi dito, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Maraming tao, they only think about worship when it comes to church, no? Aawit ka, kakanta ka. Pero sa Bible kasi, kasama doon yung self-care. Kasama doon yung pangangalaga sa ating katawan. And if we spend too much time sa social media or internet, no? Nagkakaroon na tayo ng problema when it comes. Pinakauna dyan, yung mata dahil sa blue light, right? Yung so much exposure sa blue light. Pangalawa, yung sleep pattern natin. Di nakatulog. Di na nakakatulog, nasisira yung rhythm natin. And when it comes to, pagkatapos ng tulog is yung atin pong tinatawag na attention span. Dahil nga yung atin pong dopamine, no, dahil sa social media, and that's backed by study and statistics, no, na talagang yung tao, bakit naging in ngayon yung shorts, simply because we want to have that dopamine hit na mas nakukuha natin yung sa scrolling. instant gratification. Oo. So, maraming pinagamitan yan, kaya nag-evolve yung mga contents. Kasi nga, dahil dun sa study na yon na nakita, na yung mga tao, pag na-hook sila when it comes to dopamine release, they will always look for that moment, yung eureka. Ginagamit yan sa sugal, no? Yung scatter. Bakit, swipe. Ganon din sa Kung bakit nahuhook sila doon. yes. Yeah, oo. No? Kahit yung mga dating app in the past, right? Na scroll to the left, scroll to the right, it's not about dating, but it's about finding that person that you want. Pag nakita mo and then yung release ng dopamine and it gives you happiness, and then you will constantly looking for the same person or kung ano man yung hinahanap mo. Yeah. No, ganun Actually, yung yan. even yung hygiene affected eh. Kasi meron ako napanood na isang interview, no? Podcast interview din siya. Tapos sabi niya na hindi na daw siya nakakaligo, na hindi niya dala-dala yung phone niya sa loob ng CR. Ganun nakatindi yung level. So, nung time daw na nangyari yon na kahit sa CR, bit niya yung phone niya, hindi na siya makaligo na hindi niya hawak yung phone niya, she knew there's something wrong na. Totoo yun. Diba? Kaya, sabi niya,
there's something that has need to change after nun ang pangyayaring yon. And aside from that, hindi lang yung hygiene, even yung mentality natin, yung perception natin, maging yung pagtingin natin sa ating sarili. With that being said, paano ba nakaka-apekto itong social media sa ating opinion? We know that these days talagang ang dami ng opinionated, no? May gawin ka lang, it's either may sasabing maganda sa'yo ang isang tao sa social media o mababash ka. No, parang lahat ay merong karapatan at may opinion na sabihin kung ano yung gusto nila sa social media. So, paano ba nito na-shape yung ating opinion, maging yung ating self-image? Kasi sa social media, pag nakita mo, it's too good to be true eh. Parang kailangan payat, kailangan maputi, kailangan ganyan. Diba, parang may certain standard na ang hirap abutin. No? Pero hindi kasi lahat nakikita natin sa social media, totoo. So, paano ba natin babalansehin yan? That's a good question, no? Yung nakikita natin sa social media is just typically 1% of the reality. Yun talaga yung totoo doon. Pag tayo po ay naging delusional, it means na naniniwala na tayo na kung ano yung nakikita natin sa internet, yun yung katotohanan. It will cause too much dissatisfaction, no? At saka yung self-image natin, talagang maapektuhan. And it's contradicting kung ano yung sinasabi ng Bible. Kasi nga, let me read to you this verse, no? Galatians 1:10, "For I am now seeking the approval of man or of God." Sabi ni Paul. Or, am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be serving or servant of Christ. So, dito sa verse na to, si Paul, sinabi niya sa mga tao na pinapakita niya na yung piniplease ko hindi yung tao, kundi yung Panginoon. Right? And then sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, if yung atin pong heart ay na-capture na ng social media, ang nangyayari, hahabulin po natin yung desires at yung recognition sa pamagitan ng like, ng share, no, ng comment. Kaya kung papansin mo, pag nag-post ka ng something sa mga social media accounts mo, unconsciously, tinitignan mo, marami na bang nag-like, marami na bang nag-share nito, may nag-comment mo, may pamansin ba. Kahit na sabihin natin, you don't really care, you're just sharing, but at the back of your mind, nandun na nagsisimula ng magkaroon ng connection yung ating identity, no, sa atin pong social media. But it contradicts sa kung ano po yung tinuturo ng Biblia, na dapat ang priority natin, kung ano ang pagtanaw ng Panginoon po sa atin. Dapat yun yung priority natin. Kasi, byproduct po yung yung kagustuhan or yung makita tayo ng ibang tao or ano yung paningin ng ibang tao po sa atin. In fact, kung susundin lang natin yung pattern, pag tayo po ay naging pleasing sa Panginoon, automatic po na tayo po ay magiging pleasing din sa ibang tao. Not to all, no, not 100%, but for sure, you will be pleasing to those people then who knows and fear the Lord. Ayan. Alam mo, isa pa sa napansin ko sa social media, para bang may tenga ang social media. Ewan ko kung pati yung mga kapatid natin ay napansin to For example, there was one time na nagkwekwentuhan kami about sa shoes, na I like this certain shoes. And then, pagka bukas ko ng Blue app, nakita ko, puro shoes yung nasa feed ko. No? And, critical yun kasi kapag, halimbawa, nagdo-doom scrolling ka, tapos napatagal yung panonood mo, let's say, mga 5 seconds, yung susunod na mga feed mo, puro ganun na yung laman ng content mo, ng feed mo. Ganun na yung content, puro ganun yung content. So, ano ba ang sikreto behind this algorithm? May tenga ba talaga ang social media? That's a good question. No? Sa mga hindi po familiar, the answer for that is yes. Naging controversy nga po yan sa US. No? In fact, yung sa Blue App na sinasabi natin, pinatawag yan sa Senado ng US, no, for them to talk about data privacy. But the truth is, hindi lamang po yung app na ginagamit natin, majority of the apps are requesting to access our sensitive data. No, nandun po yung atin pong video, yung atin pong cellphone, yung audio niyan, yung camera niyan. No, kaya kung tayo po ay nagda-download ng app tapos hindi tayo nagbabasa ng mga nire-require nila, no, and then you will just select yes,
You are actually giving them access sa lahat ng photos na meron ka sa phone mo, lahat ng videos. Yun pala They yun. could also access the yung microphone ng phone mo kahit nakalock yan. Kaya pala, bago mo siya i-download, may yung tinatawag na permissions. Yes. Do you allow this? Yung mga microphone, yung mga photos. Kaya pala, yun pala yun. Yes. No? So, ginagamit yon para ma-customize yung atin pong experience. So, example lang dun sa sinabi mong Blue Up kanina, merong part na feature ng app na yon na sila po ay nakikinig no, ng conversation at yung mga words or trigger na yon no, ay ginagamit para magbigay ng feed sa atin pong tawag nito, yung atin pong wall. Yung mga sponsored na tinatawag ng mga app, halimbawa ako, meron akong ad. Tapos, ginawa ko siyang, gusto kong i-promote yun, Yun makikita natin sa mga feed natin na sponsored, yun po yun. Dahil sa algorithm, dahil po sa mga trigger words na nakaka-capture ng device, yung feed na ibibigay sa'yo ngayon nung app na yun, custom, dun sa kung ano yung narinig nyo. May mga trigger words po yan. When we say, buy, I'm interested, I'm looking for. And even yung mga activities natin when it comes to our mobile phone, sa mga computer, yung mga nilalike mo, yung mga kino-comment, sinishare mo, yun din po yung magiging madadagdag dun sa newsfeed mo. I'll just share, Kasi totoo talaga yon na kung ano po yung hinahanap ng iyong mata, yun po yung nilalaman ng iyong pong puso. And I would like to be vulnerable, Kasi nireview ko ako ng Panginoon dito, Yung social media is not ultimately bad. Let's be clear. Nakadepende po yan sa kung sino yung gumagamit. And if we are conscious. Ako po, pagka pumunta kayo sa, sa Facebook ko, or any social media, makikita nyo doon na it's all about Christianity, it's all about God. No? And then, one day, na-realize ko na yung mga nakikita ko sa, sa Facebook ko pag nagsuscroll ako, parang mga road rage, yun yung madalas ko nakikita. Hindi ko na-realize na na pala, na mas tumitigil na yung pagpanonood ko, pag nakakita ako ng gano'n. And then, dahil natututo nga yung device or yung phone, yung application, based sa behavior ng pinapanood ko, yun na rin yung nagiging content. And then na-realize, yung heart ko nagiging nagiging iba na yung ina-entertain niya. Kasi yun talaga, makikita talaga yung yung nilalaman ng heart mo, yun yung lalabas doon sa mga application mo And then, doon, nakita ko na, hindi na pala, I spend more time on things na merong aggressiveness, so on and so forth. And then, I know for myself na pwedeng maka-apekto sa akin yun. Kasi nga, meron akong issue when it comes to anger noon. Yeah. And then, I'm giving up, I'm surrendering that to the Lord, na Lord, yung tendencies na yun, tanggalin. Kasi, kung hindi man sa mga viewers na hindi nakakaalam, bago pa po ako maging pastor, pagsusundalo po talaga yung passion ko, dahil nga give up ko yun, and then I surrendered my life to the Lord, and then I chose and I love serving people, pero nandun pa rin kasi yung part na yun ng desire Pag na yun. na-trigger lang, Pag na-awaken lang siya. Kaya talaga, importante yun. Kaya nga ito, let me just read this verse, Exodus 12:17. Sabi dito, do not desire, yung, before that, meron pa pala akong isang verse. Psalms 101 verse 3. Ito po yung nangusap sa akin. I will refuse to look at anything vile and vulgar. I hate all who deal crookedly. I will have nothing to do with them. Alam niyo po, nung nabasa ko itong verse na to, niremind ako ng Panginoon na dapat pinipili ko mismo yung mga bagay na pinapanood ko. Dapat anuman yung vile, anuman yung vulgar, anuman yung negative. Dapat iniiwasan ko. Kasi nga, kung ano yung nakikita ko, pinaprocess ng heart ko, at yun din yung nagmumold ng ating pong puso in the long run. Kaya, yes, napaka-dangerous ng social media, but it has many positive things din kasing dinadala. It's just a matter of conscious usage and being responsible. Naku, let's talk about AI. Kasi very prominent ang AI ngayon, talagang parang kaya niya talagang palitan ang utak ng tao, May pros and cons if you're trying to weigh in
yung pros and cons ng AI. Naku, mamaya pag-usapan natin yun. Pero, 'di ba, kailangan kasi mabalansin natin dahil may mga ilang estudyante ginagamit na siya for imbis na para makatulong lang sa assignment, copy-paste na lang. 'Di ba? Even sa mga composers pala, no? Ang AI sobrang helpful kasi bibigyan ka niya ng suggestion kung ano yung magiging arrangement ng song mo. Halimbawa, ilalagay mo doon yung lyrics niya, and then kung ano yung mood na gusto mong maging tono niya doon sa kantang yon, and then si AI, i-arrange niya na for you. Ganun na katalino si AI ngayon, kahit sa mga composers, may ganun na sila. And then, even sa editing, 'di ba? May tigyawat ka dito pag picture mo, 'di ba? Wala na, hindi mo na kailangang mag-Photoshop kasi automatic meron ng ganung AI, 'di ba, sa cellphone natin, AI something na specs, no? So, let's right away in the pros and cons of AI. No, that's a good question. Now, just to build my credibility, ako po ay, nabanggit naman kanina, Yeah. ako po ay isang director for business intelligence, and sa amin pong division, which is technology, may kasama po kaming data science na department. And sa amin pong kumpanya, kasama po yung pag-build ng AI. Gumagawa po kami ng AI agent, no? So, the evolution yan, meron tayong RPO, meron tayong AI agent. Ngayon, we're now moving in the sphere of agentic AI, no? Multiple AIs working together to build one. So, yung tanong kanina, kung ano yung nagiging pros and cons nito, totoo naman na maraming bagay na maganda yung nadala ng AI sa atin. Which is napadali yung mga may hirap na trabaho. Correct. Pwedeng i-automate yung mga repetitive tasks. Yes. Right? At mas nabibigyan po ng opportunity yung mga taong nasa kategorya ng inquisitive. Ibig sabihin, sila yung mga kayang magpaganda ng something na mula sa isang bagay na nag-exist na. Yung mga creative kasi, they could create something Out of nothing. Yeah. Pero majority sa mga tao kasi, hindi nila kayang gawin yun. Eh yung generative AI, yun po yung nag-feed ng mga idea sa kanila. And those people na may inquisitive skills, they can now start build. Kaya kung papansin mo yung mga composer and all, kung wala Yeah. silang creative mind, napakalaki nung naibigay. Kasi yung weakness na yon ngayon na satisfy na yung gap na yon, at marami talagang mga trabaho yung napaganda, napadali, right? But there is a danger kasi nga may mga tao na pagtakpan naman ngayon yung opportunity for true learning into laziness. Kasi ayaw na mag-isip, yun na lang yung pipiliin, gagawin na lang yun. But do you think there will come a time na papalitan na ng AI yung mga trabaho ng tao? That's a very good question. The answer for that is yes and no. It was 5 years ago na pinredict na po na marami pong mga trabaho yung papalitan talaga, and it's inevitable. Hindi na po mapipigilan yon. Anything na repetitive, na hindi po kailangan ng empathy, na hindi kailangan ng hindi naman reasoning, kundi yung tinatawag nating moral reasoning, kaya na po talagang palitan. Tsaka hindi kinakailangan ng emotional yes, formula. empathy, yes, that is correct. Oo. No? So, yun, papalitan talaga. Pero, yung mga trabaho na kailangan po talaga ng human intervention, in fact, pag tayo po ay nagde-develop ng, sa mga technological savvy dyan, no? Pag tayo nagde-develop ng agentic AI, meron pong part doon na tinatawag na human touch point. No? Na kung saan, siya yung mag-audit ng output ng mga AI agents to check kung yun ay naangkop sa standard before they publish or before they release. So technically, hindi talaga lahat ng trabaho yung mapapalitan. May enhance, Yes. right? But for those na mga trabaho na talagang repetitive, hindi lang po AI yung pumalit dyan. In fact, yung mga robotics, na talaga, pumasok na talaga sa natin. China is so advanced, Japan is so advanced. In fact, yung delivery ngayon sa US, drone na yung ginagamit. No, wala nang ngayon, yung One dati. day delivery, same day delivery. Yes, same day delivery, talagang drone na, dropship, no, sa yung mga
pagsusorting nung ano natin, yung mga packages Oo, natin. sa atin dito sa Philippines, tao pa rin. Tao pa rin, no? Oo, Pero oo, sa oo. China, ano na yan, robot na yan, lahat, no? grabe. And even yung kanila pong tracking, di ba, yung mga truck drivers, dapat may Oo. trabaho. Ngayon, wala na kasi nga, kaya na pong palitan, no? So, going back to the Ako, question. magandang ano yan, point yan para sa mga kabataan natin na kung mag-iisip sila ng trabaho nila in the future, tsaka ng kurso na pipiliin nila in the future, dapat, alam mo yun, medyo in line doon, no? Para hindi anong tawag doon, ma-obsolete ba? Oo. Diba? Kasi darating talaga yung panahon, baka mawalan sila ng trabaho kapag may... Balikan ko lang yung tanong mo kanina, di ba? Paano ko napag-connect yung pagiging pastor sa corporate na trabaho? Ang word na binigay sa akin ng Panginoon, ang isang bagay na pinarealize sa akin ng Panginoon is yung tinatawag na learning agility. No, sa mga hindi nakakaalam at nanonood ka ngayon, this might be for you, no? Meron pong gift na ibinibigay ang Panginoon sa lahat sa atin, o iba sa atin. Lahat tayo ay meron pong gift, pero mayroong iilan na binigyan po nito. Ano ba yung learning agility? Learning agility means you can learn something fast. Yes. At sa panahon natin, yung mga taong meron pong learning agility in the AI era, kayo po ay may pinaka-edge. Why? Dahil nung 90s, lalo ng 80s, pastor, before ka makapagturo para mapag-aralan mo yung hermeneutics, yung history ng mga Bible, set up ng mga context, verses and all, you need an entire library Correct. para lang mapag-aralan mo lahat ng yan. Hindi mo pwedeng i-search, kundi dapat basahin mo yung mga libro, no, na nagtutukoy sa chapter na yan, sa verse na yan, go to seminaries, Bible school para pag-aralan lahat ng yan. But now, Just one click. nasa iyo na yung Very mga accessible. resources. So, Correct. so, yun yung isa sa bagay na nakatulong din sa akin to balance yung meron sa corporate at meron sa simbahan, ano? Yung availability ng resources. Napakagandang gift ng Panginoon yun para sa atin. Nako, napaka-malaman itong ating naging talakayan, Pastor Daryl, no? Pero kulang na tayo sa oras. Baka meron kang final words sa ating mga kapatid na nanonood sa atin ngayon. Go ahead, ito na yung pagkakataon. Ayan. So, topic natin ngayon, when it comes to internet era, lagi nating tandaan na hindi naman negative yan totally. Magiging negative lang yan pag hindi tayo naging careful user. Kasi, to name few ng mga positive benefits ng internet is yung wider coverage, wider sphere of influence right now. Yeah. No? Na itong topic natin ay hindi lamang magiging limitado ito sa lahat ng tao na nakakapakinig nito now, but after it is broadcasted, mas maraming tao yung makakarinig na yun pala yun. Second is yung community. Yeah. No? Ngayon, kahit malalayo na, pwede kang kumonect. You can always find someone na pwedeng Correct. makatulong sa'yo. No? Correct. And lastly is yung sinabi ko kanina, resources. The truth has been given, katulad nga ng sinabi ng Panginoon, na darating ang araw na maririnig ng lahat kung sino siya, Correct. and He shall. At yung pagbabalik. No, today, we no longer have any excuse sa pagkikita natin ulit sa Panginoon, no? Na sabihin natin, Lord, hindi ko alam na yan pala yung sinasabi, no? Wala na po tayong ganong excuse ngayon dahil everything is already available in our fingernails, no? Yung kuko natin, pipindutin mo na lang. Yeah. Right? Yung fingertips. Just at the tip of your finger. Yes, Correct. pipindutin mo na lang. Nandun na yung mga bagay na dapat nating matutunan. Yeah, and ang Podchrist, being a podcast na gumagamit ng social media platforms, isa sa mga ginagamit ng Panginoon para umabot ng maraming mga tao. No? Hindi lang specific na generation, hindi lang mga kabataan, kundi holistic tayo actually. Kahit mga matatanda, basta gumagamit ng social media sa pamamagitan ng ating programa ay makakakilala sa Panginoon. Yun naman talaga ang goal natin dito dahil dito si Kristo ang bida. Naku, maraming salamat Pastor Daryl James Arsenio. Na-enjoy ko ang ating talakayan ngayong araw na ito. And of course, sa ating mga kapatid na nakatutok sa atin ngayong araw na ito. But before we end, allow me to share our verse for the day found in Psalm 19:14, and it says,
May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Maraming salamat sa pagsama sa amin, mga kapatid. Till our next episode of Podcast Kape, Kuwento, Kristo. This has been your host, Sara Lagsak Arsanio, dahil dito, si Kristo ang bida. See ya!